Nagpalitan mga tol ng mga matitinding pag-atake o mas matitinding pag-atake ang Iran at Israel mga tol. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Kasunod mga kapatid ng pagtanggi ng Iran sa usapang pangkapayapaan kasama ang Estados Unidos, lalo pang umigting ang mga pag-atake nito laban sa Israel mga kapatid. Yan, binasa ko lang yung report mula rito sa UNTV News. Again mga tol, manonood lang tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaksyon dahil dapat aware tayo rito. No, pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, pwede kayo magbigay ng inyong sariling reaksyon dito sa ating panonoorin ngayon. So tuloy ang gera mga kapatid, no? Hindi man umatake ang US, tuloy pa rin ang sagupaan ng Iran at Israel. Eto, laman ng balita ngayon, panoorin natin mga tol. Nagpapatuloy ang matinding pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel. Sabi nga rito, mas matinding pag-atake. Yan, nagpalitan ng mas matinding pag-atake. Atake sa pagitan ng Iran at Israel kung saan muling nagpakawala ng panibagong wave ng missiles ang Iran na tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel kabilang ang Tel Aviv. Sa madaling salita, hindi rin mga kapatid totoo yung mga report na talagang totally obliterated na, wala ng capability ang Iran, naubos na daw sa pamamagitan ng mga pag-target ng Israel at saka ng Amerika dito sa Iran. Wala na daw kakayanan ng Iran, di ba? Napapanood natin yan. Wala tayong pinapanigan sa kanila pero lumalabas batay dito sa ulat na nagpakawala ulit ng panibagong wave ng pag-atake itong Iran. Ibig sabihin meron pa rin. Malakas pa rin sila mga tol, no? Missiles ang Iran na tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel kabilang ang Tel Aviv. Tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel kabilang sa Tel Aviv. Ang tanong, nasa na ang Iron Dome? 'Di ba? Nasa na ang Iron Dome? Ibig sabihin mga tol, baka mga kapatid, yung Israel naman ngayon ang nauubusan na ng kanilang interceptor. Nagdulot ito ng pinsala sa mga gusali habang patuloy ang pag-andar ng air defense system ng Israel upang Gumagana naman yung air defense system nila. sa mga gusali habang patuloy ang pag-andar ng air defense system ng Israel upang harangin ang mga papasok na projectile. Marami kasi mga kapatid magpakawala itong Iran. Kaya kahit na nahaharang ng Israel mga tol, yung ibang mga missile attack nitong Iran is dahil nga may karamihan, may tumatamat, nakakalusot pa rin. Sa madaling salita mga tol, malakas pa rin itong Iran. Sa kabila ng interception, may ilang missiles ang nakalusot at tumama sa residential areas dahilan sa pagkasira ng mga estruktura at pangamba sa mga sibilyan. Yan yung mga nakalusot. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes laban sa mga target sa Iran at mga kaalyado nitong grupo, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon. Ilang pag-atake ang naitala sa Beirut na nagdulot ng matinding pinsala at paglikas ng mga residente. Grabe, kita mo yun. Yung gusali talaga na parang demolition Ayan Sa Beirut na nagdulot ng matinding pinsala at paglikas ng mga residente. Ang mas tuminding opensiba ay naganap isang araw lang matapos sabihin ni US President Donald Trump na nakikipag-usap ng Estados Unidos sa Iran para sa isang kasunduan. Take note mga tol, mahalagang punto to. Isang araw, one day, matapos i-anunsyo ni Trump sa kanyang post. Ayan, nakasulat mismo mga tol. Ayan, nakasulat mismo. I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iran, power plants and energy infrastructure. One day mga kapatid, after ilabas ni Trump etong post na to, is eto na yung sunod-sunod na pag-atake ng Iran at saka ng Israel nagpalitan. At sinabi ng Iran mga tol, fake news daw yan. Wala daw direktang pag-uusap ang Iran at Estados Unidos. Yun ang sabi mga kapatid ng Iran, fake news daw yan. Donald Trump na nakikipag-usap ng Estados Unidos sa Iran para sa isang kasunduan.
Gayunman, ayon sa Tehran, walang direktang negosasyon at ang ganitong pahayag ay walang basehan. O ayan o, sabi rito sa post ayan o, sabi rito, no negotiations have been held with the US. With the US, fake news is to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. No? Ito yung paraan mga kapatid ng Iran sa paglaban nila sa gera. Hindi ito siguro yung isang bagay na hindi na anticipate mga tol ng Amerika at ng Israel nung sinimulan nila yung Operation Epic Fury at saka yung Roaring Lion. Yun nata yung sa Israel Roaring Lion. Di nila akalain mga kapatid na dito sila babawian ng Iran. Again mga tol, walang saysay. Diba? Walang saysay na pumanig tayo sa kahit na sino man sa kanila. Kasi kahit maka-Iran ka, kahit maka-Israel ka o kahit maka-US ka, apektado ka pa rin eh. Diba? Apektado ka pa rin eh. Kaya walang saysay mga tol para kumampi tayo sa kahit na sino man sa kanila. Kaya para dun sa mga nagko-comment, maka-Iran ka, maka-US ka, maka-Israel ka, naku tigilan niyo yan. Walang saysay. Bakit? Kasi kahit kanino ka kumampi dyan o kahit wala kang panigan dyan, apektado pa rin tayo mga tol eh. Diba? Apektado pa rin tayo dahil dito sa nangyayaring to. Sa kabila nito, kinumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trump hinggil sa posibilidad ng isang kasunduan laban sa Iran. הנשיא טראמפ מאמין President Trump believes there is an opportunity to leverage the tremendous achievements שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של we have attained with the US military to realize צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה the war objectives in the agreement. בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. An agreement that will safeguard our vital interest. Gayunman, iginiit ni Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang opensiba ng Israel laban sa Iran sa kabila ng posibilidad ng tigil putukan. Sa panig naman ng Iran, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na handa ang kanilang puwersa sa anumang escalation. Ayon sa kanilang ground force commander, nasa pinakamataas na antas ng kahandaan ng kanilang puwersa at magbibigay ng matinding ganting pag-atake sa anumang agresyon. Iginiit din nila na hindi sila natatakot at handang ipagtanggol ang kanilang bansa habang nagbanta ng mas mabibigat pang missile at drone attacks laban sa Israel kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga sibilyan sa Lebanon at Palestine. فنقول لكم We tell you that today, we do not fight only in defense of ourselves, sabing ganon. إننا لا نحارب اليوم دفاعا عن أنفسنا فحسب بل آثارا Nor solely to avenge the blood of our martyrs. Yung mga mga officials nila, mga tol na nasawi. Lalong-lalo na yung supreme leader. لشهدائنا وحدهم بل دفاعا Rather, Palestine is oppressed people and its martyrs also hold a steadfast and deeply rooted share in this matter. ذلك أن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه الذين لهم نصيب راسخ ومتجذر في هذا الموقف. Noel Polyarco. So nakikita natin mga kapatid, no? Talagang medyo iindahin natin talaga yung mga susunod na mangyayari pa. Nakikinita-kinita natin sa pag-aanalisa natin batay dito sa mga balita. Maganda na nga sana yung balita kahapon eh. Okay na sana, good news na nagkakaroon na ng pag-uusap ang Amerika at saka ang Iran. Baka matapos na tong gera, magkasundo na, maayos na. Pero itinanggi ng Iran yan, no? Fake news daw yun mga tol. Sabing ganun Fake news daw itong sinabi ni Trump. So walang wala pang daw nangyayaring pag-uusap at tuloy ang palitan ng pag-atake ng Israel at saka ng Iran. No? So ngayon, ang kailangan ayusin at kailangan nilang trabahuin is mabuksan itong Strait of Hormuz, makagawa ng paraan mga tol kung saan pwede pang idaan yung mga langis at hindi dadaan dun sa Strait of Hormuz. Alam ko kasi dun sa kabilang bahagi meron pang pwedeng daanan eh. Kasi ngayon yung problema isa pa rito sa Russia is hindi na rin pwedeng basta-basta kuhanan ng langis dahil tuloy din ang mga bombahan doon mga tol. No, ayon nga sa isang report, ito pakita ko lang sa inyo bago natin tapusin itong video natin. Russia fired almost 1,000 drones at Ukraine over the last 24 hours, unleashing one of its largest ever daytime attacks.
Ano? Russia at Ukraine yan, mga tol. Ganito katindi nangyayari ngayon sa ating daigdig, no? Pero bagamat ganito ang nangyayari sa ating daigdig, sabing ganun nga sa Bible, is hindi tayo dapat magulumihanan dahil ang lahat ng ito'y kailangan maganap. Diba? Bilang palatandaan na totoo ang banal na kasulatan, mga tol, at nalalapit na talaga ang itinakdang, alam nyo na mga kapatid, para sa lahat ng Christian, sa lahat ng Kristiyano at nagbabasa ng Bible, mga tol, merong itinakda kasing araw na ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo, at eto yung mga palatandaan. Anong masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa ibaba.